Mga kaibigan, kung mahilig kayo sa mga kwentong nakakakilabot at hindi pangkaraniwan, ang episode na ito ay para sa inyo. Isang estudyante ang nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa isang nilalang na tinatawag na The Laughing Man na nagdudulot ng bangungot at takot. Sa simula, tila simpleng urban legend lang ito, pero unti-unti nang naging totoo ang mga bangungot ni Nestor. Paano nga ba niya haharapin ang nilalang na ito na tila alam lahat ng kanyang kinatatakutan? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang nakakakilabot na kwento ni Nestor. Hello sa lahat ng nakikinig. Sana ay magustuhan niyo itong kwento ko. Hindi ko alam kung saan ko ba ito dapat i-post, pero dahil tungkol ito sa insomnia at takot, baka dito ko na lang ilagay. Ako nga pala si Nestor. Nakakatuwang isipin na may mga listeners na makakarinig ng kwento ko. Sana ay may magbigay ng payo sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi na ako makapag-aral ng mabuti. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ito tatapusin. Kaya sana ay may makapagbigay ng advice sa akin. Estudyante ako sa isang universidad, psychology ang course ko. Dito ko nakilala yung mga kaibigan ko na mahilig sa mga urban legend. Sila ang nagpakilala sa akin sa mga nakakatakot na kwento. Pero hindi ko sila sinisisi sa nangyari sa akin. May isang bagong estudyante kasi yung nagdala ng takot sa amin. Siya yung nagdala ng takot sa akin. Freshman pa lang ako noon. Nagkayayaan na mag-inuman sa bahay ng isa sa mga kaklase namin. Doon ko nakita si Mark. Sabi nila, bagong lipat lang daw dito sa amin si Mark. Galing daw siya sa probinsya. Nung una, tahimik lang si Mark. Nakikinig lang siya sa mga kwento namin. Kwentuhan ng mga urban legend at mga nakakatakot na karanasan. Nung lasing na kami, doon na nagsalita si Mark. Sabi niya, may alam din daw siyang nakakatakot na kwento. Nung una, ayaw pa niyang ikwento. Pero dahil lasing na kami, pinilit namin siya. Sabi niya sa probinsya daw nila ay may isang urban legend na pinaniniwalaan ng mga tao. Yung tinatawag na The Laughing Man. Nakakatakot daw yung nilalang na yon. Kapag daw nakikita mo yon sa panaginip mo, ay hindi ka na makakatulog ng maayos. Hindi mo na malalaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Habang nagkukwento siya, napansin ko na parang may kakaibang aura si Mark. Parang hindi siya yung Mark na nakilala namin. Parang iba yung boses niya, iba yung itsura niya. Nung matapos siya sa pagkukwento, ay tumahimik na lang siya. Tapos bigla na lang siyang nagsuka. Simula noon, ay naging interesado na ako sa mga nakakatakot na kwento. Nagsimula na akong makaranas ng mga bangungot. Isang gabi, nagising ako ng pawisan. Hingal na hingal ako. Napapanaginipan ko na yung nilalang na tinutukoy ni Mark. Sa panaginip ko, may isang nilalang na tumatawa sa akin. Hindi ko siya makita ng maayos, parang palagi siyang nasa gilid ng paningin ko. Pero alam ko na siya yung tinutukoy ni Mark. Sa bawat panaginip ko, lumalapit sa akin yung nilalang na yon. Parang alam niya lahat ng kinatatakutan ko. Parang alam niya lahat ng sekreto ko. Gumigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hindi na ako makatulog ng maayos. Isang gabi, nagising ako. Napatingin ako sa sulok ng kwarto ko. Parang may anino doon. Nagising ako ng tuluyan. Tiningnan ko yung sulok ng kwarto. Wala naman akong makitang anino. Pero alam ko na may nakatayo doon. Hindi ko lang siya makita. Bumagsak yung mga grado ko sa school. Hindi na ako makapag-aral ng maayos. Dahil sa kakulangan ng tulog, dahil sa takot, napansin ng mga kaibigan ko yung pagbabago sa ugali ko. Yung pagbabago sa hitsura ko. Pero hindi ko maipaliwanag sa kanila ng maayos. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa kanila na may nakikita akong nilalang na tumatawa sa akin. Nagkaroon ako ng mga hallucination. Nagkaroon ako ng paranoia
Lahat ng tao sa paligid ko ay kinatatakutan ko. Lahat sila ay parang may tinatago sa akin. Minsan, naririnig ko yung tawa ng nilalang na yon kahit gising ako, lalo na kapag nag-iisa ako. Isang araw, nakita ko yung sarili ko sa salamin. Wala akong mata, tumatawa lang ako. Nabasag ko yung salamin. Nung basag na yung salamin, naramdaman ko yung malamig na hangin sa likod ko. Parang may nakatayo doon. Parang may nakatingin sa akin. Si Mark yung nagdala sa akin sa ospital. Nung nasa ospital ako, narinig ko yung mga doktor na nag-uusap tungkol sa akin. Sabi nila, parang hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko. Ngayon, nandito ako sa bahay, sumasailalim sa therapy. Pero hindi pa rin nawawala yung mga bangungot ko. Sinubukan kong mag-research tungkol sa nilalang na yon. Pero wala akong makitang kahit anong impormasyon. Parang ako lang yung nakakakita sa nilalang na yon. Sa bawat panaginip ko, palapit ng palapit sa akin yung nilalang na yon. Parang nararamdaman ko na yung paghinga niya sa mukha ko. Isang gabi, naramdaman ko yung malamig na kamay niya na dumadampi sa balikat ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Minsan naiisip ko na alisin na lang yung mga mata ko para hindi ko na makita yung nilalang na yon. Hawak ko na yung kutsilyo. Nung narinig ko yung tawa niya, parang nag-e-enjoy siya sa pagdurusa ko. Mga kaibigan, ang kwento ni Nestor ay nagpapaalala sa atin na minsan ang ating mga takot ay nagiging totoo kapag binibigyan natin sila ng kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, baka ang susunod na tawa na marinig mo ay hindi lang sa iyong panaginip.